Amen. Praise the Lord. Tayo po yung nalain sa iyong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Papagpalang Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Ang banal sa Jesus, magandang hapon sa iyo. Narito po ang bawat sa amin. Nagpupurit, nagpapasalamat po kami. Salamat. O Diyos, hallelujah. Dahil hanggang sa mga oras na ito, kami po yung nanatili sa iyong kamay. Salamat sa pag-iingat, sa pag-alala sa panalangin namin, mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Tulungan mo bawat sa amin, maunawaan namin yung banal na salita. Praise God. Once again, bless us with God's reward and bind the work of Satan. Demons of doubts and belief, infirmities, pride, vainglory, carnality. I command us out right now. In the name of Jesus we pray. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to God. Pwede na po tayo makabalik. Bless po sa ating mahal na kapatid nung beloved ko, Preacher Brother Richard Hilasio. Praise God. Hallelujah. Una, tigit sa lahat, ating pong pinapaabot, ating pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay nauuko lamang sa ating buhay na Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Maligayang Pasko sa ating lahat, mga minamahal. Merry Christmas and advance Happy New Year. Everybody say, praise the Lord. Parang yung iba hindi happy. Yung iba happy. Nakikita ko sa mukha nyo, mga minamahal, na parang bakit malungkot yung iba? Hindi ba kayo happy? Nasa likod, hindi kayo happy? Hindi kayo happy dahil wala pa kayo natanggap na bonus? Di bali na hindi tayo nakatanggap ng bonus, importante tayo po ay nanatili sa kamay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ati din pong sinasariwa, inaalala po natin, and double honor and respect, inaalala po natin ang mga turo at aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Beloved Mama Dear, Dinas Almeida, sa lahat ng Almeida family, at sa lahat ng kabalikat, sa lahat ng mga full-time workers, praise the Lord, sa lahat na ginagamit, magandang hapon po sa atin, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon, at salamat sa ating buhay na Diyos dahil nung isang linggo pa sana, nung last week, pa sana ako dito. Kaso, nagkaroon po tayo ng tinatawag na sure trials, mga minamahal. Pero lahat ng bagay ay kailangan pasalamatan natin sa ating mahal na Panginoon. Hindi po maiwasan na tayo po ay magkasakit. Dahil almost 1 week po yung nagkaroon po tayo ng Bible study doon sa dako ng Bulawan. Yung, na kinuha na po kasi yung kapatid po natin. Tayo pong naatasan pumunta doon. Halos isang linggo. Nilagnat po ako, mga minamahal. At salamat sa ating mahal na Panginoon, naka-recover naman. Nang isang araw, tinawagan ako ni Beloved Kuya, Joe, na pumunta ako dito. Dahil siya na naman ang nagkasakit. Alam niyo, mga minamahal, mahirap ang buhay bilang isang mangangaral. Kailangan palanggaon nato ang mga magwawali, mga igsoon. Mahalin natin ang mga mangangaral dahil hindi biro maging isang mangangaral at hindi rin biro bilang isang full-time. Purihin ang ating dakilang Diyos. Akin lamang pong sasiriwain dahil naalala nyo yung gera sa Naga? Naalala nyo? Nagira sa Naga, mga minamahal, dun sa cruising Santa Clara. Na-assign po ako ng ipil. After ng gawain ng ipil, sandiho yun. Natulog muna ako. Gising ako mga around 11 p.m. Umuwi po ako. Pagdating ko po sa Naga, cruising Santa Clara,
May isang mama doon na pumara sa akin, sabi niya, para tahimik na yung lugar. Hinintuan ko po, sabi niya, pahatid ako doon sa barangay, sa Linta ba yun? Barangay yun. Di naawa naman ako, mga binamahal, dahil tayo mga Kristiyano, kahit nandun pa rin yung, minsan tayo po ay naaawa ba? Pinasakay ko. Sabi ko, saan po kayo, kuya? Sabi niya, diretso-diretso lang sa barangay Saninta. Habang mga 30 minutes na yung takbo namin, kung 30 minutes ang takbo mo, mga minaman, malayo na po yan, walang traffic. Sabi ko, saan kayo bababa? Sabi, diretso pa. Habang binabaybay namin yung kagubatan, mga minamahal, nagpa-music ako. Sabi niya, bakit ka nagbiyahe ikaw lang mag-isa? Sabi ko, galing kasi ako sa church namin. Sa anong church yan? Sabi ko, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Headed by Filipino evangelist Will Estrada Almeida. Year 2000, pumunta aming mga pastor. So, in short, nag-share ako sa kanya. Sabi niya, teka lang, tanggalin mo yung sombrero mo, i-on mo yung ilaw mo. Ilaw sa sasakyan, mga minamahal. Tinignan niya yung mukha ko habang nagde-drive ako. Sabi niya, hindi ka natakot sa akin? Sabi ko, hindi po. Sabi niya, gabi na, alas 12 na, 1 o'clock na. Tapos, ang lakas ng loob mong pasakayin ako. Sabi ko, siyempre, pumara kayo. Di naawa ako sa inyo. Kristiyano ako. Saka wala akong kinakatakutan. Ang mahal na Panginoon lang ang aking kinakatakutan. Ginaganon niya yung likod ko. Saludo ako sa pananampalataya mo, buddy. Sabi niya, dito lang ako. Sabi niya, binigyan niya ako ng pamasahe. Mga minamahal, sabi niya, saludo ako sa iyong pananampalataya. Anong relihiyon ka? Sabi ko, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya, mag-ingat ka. Habang pauwi ako, mga minamahal, hindi ko nabalitaan na lang madaling araw, around alas 3 o alas 2 ba? Nagira sa Naga. Kaya sabi ko, mabait talaga ang mahal na Panginoon. Kahit tayo po ay hindi lang minsan, lagi tayo nagkukulang sa mahal na Panginoon, pero tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, huwag po tayo palamig-lamig sa paglilingkod. Dahil minsan, may mga panahon na pinahintulutan ng mahal na Panginoon. May mga panahon, mga binamahal na mapasubok tayo at pinapahintulutan ng ating dakilang Diyos. Dahil ngayon, kailangan po natin magsumikap Everybody say, praise the Lord. Ang iba sa atin, parang wala lang yung paglilingkod. Masakit mang isipin, mga minamahal. Praise God. Marami sa atin, hindi tayo humahawak sa salita ng Diyos. When God says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo kailangan manipulahin ang sitwasyon. Hindi mo kailangan dayain ang sitwasyon para lang mabigyan ka ng magandang probisyon. You need to trust God. Everybody say, praise the Lord. Kailangan sa panahon po natin, mga minamahal, kailangan manampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon at magsusumika po tayo sa mahal na Panginoon. Oo nga, tayo nga'y nagsusumikap. Pero ang tanong, sapat na ba yung pagsusumikap mo? Sabi ni Apostol Pablo, even the very elect will be deceived. Kahit pinili ka ba ng ating dakilang Diyos, bilang kaaway, tandaan niyo mga minamahal, sa panahon natin ngayon, magtaka ka na lang, bakit ngayon mainit ka, pero pag kinabukasan, bakit nanghihina ka? Dahil triple ang kaaway kapag kumilos sa panahon natin ngayon. Kung pahina-hina ka, ang tanong, iwan ko na lang.
Kaya, huwag nating sayangin yung panalangin ng ating mahal na pastor. Marami tayong opinion sa Biblia. Ako, kayong lahat, kitayong lahat, may kanya-kanya tayong opinion sa Bible. Kanya-kanya tayong opinion, tandaan ho natin yan. Pero, iisa lang ang dapat na sundin nating opinion, ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ating topic po, mga minamahal, how to live in the last days. How to live in the last days. Bakit ho ito ang napili nating titulo? Bakit ho ito, mga minamahal, napili nating titulo? Dahil kadalasan sa mga kapwa natin mananampalataya, parang nakalimutan na kung paano mamuhay sa huling panahon na ito. Kaya, pag-aralan ho natin ito. Basahin po natin, mga minamahal, basahin muna natin itong unang verse po natin. Basahin po natin. Sige po, kindly po. Amen. From the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to verse 15. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that he sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Amen. Sa Tagalog. Amen. Aklat ng unang mga taga-Tesalonica, Kabanatay 4, mga talatay 13 hanggang 15. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos ng kasama niya. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mag-uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, ang sabi na Apostol Pablo, wag naman sana tayo maging ignorance sa panahon po natin ngayon. Dahil hindi po lahat nangangatulog. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito, mga minamahal? Hindi lahat nangangatulog. Hindi po lahat mapupunta sa libingan. Ibig sabihin, may tinatawag na rapture. Everybody say, praise the Lord. Ang iba sa atin, mga Kristiyano, nauna na sila, ipinagpala pa rin sila dahil sila po'y naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So, wag naman sana na maging ignorante tayo, ignorance tayo sa panahon nating ito. Alam na natin yung panahon nating ito ay mahirap. Kailangan pa rin natin magsumikap. Dublihin ang pagsusumikap po natin. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kailangan po natin ng tinatawag na strategic. Kailangan po natin ng strategic. Bakit? Dahil we don't have enough time. Kailangan po natin ng strategy. Strategic upang paano po tayo mamuhay sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, mga binamahal. Dahil pag hindi mo alam kung ano yung pasikot-sikot, magtaka ka na lang. Ngayon, mainit ka, sa sunod na araw, wala ka na. Huwag naman sana. Amen? Number 1, mga minamahal, is, ito po ang dapat nating gawin. Alert as God's warriors. Yan po. Pangalawa is, arm in God's weapon. Pangatlo, assured
by God's Word. Tandaan po natin, mga minamahal, yung tatlo na yan. Number 1 is, alert as God warriors, armed in God's weapon, assured by God's Word. Unahin po natin ang number 1, alert as God's warriors. Sunod-sunod na po natin ang Ephesians chapter 6 verse 18 and 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Basahin po natin. Amen. From the book of Ephesians chapter 6 verse 18. Amen. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, in watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. From the book of 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Amen. Watch ye steadfast in the faith, quiet you like men, be strong. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, kabanata 6, talata 18, na magsipagpanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanata 16, talata po ay 13. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y magpakalakas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Purihin ang mahal na Panginoon. What does spiritually alert mean? Anong meaning ng alert as God's warriors? Anong meaning na ito, mga minamahal? Being spiritually alert means not getting distracted by temptations. Anong meaning, mga minamahal? Not getting distracted by temptations. Na kahit naghirap ka, mga minamahal, kahit dumarating ang pagsubok sa iyong buhay, hindi ka nadidistract. Hallelujah! Sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, nanatili ka pa rin sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kahit hirap ka, dahil napakaraming pagsubok, mga minamahal, halos hindi mo na makayanan. Pero nagsusumikap ka pa rin. Hindi ka nagpapadistract sa gawa ng kaaway. Huwag mong sabihin, mga minamahal, ang Diyos ay nakakaintindi. Dahil darating ang araw, tinitipon niya ng ating mahal na Panginoon. Huwag po nating sabihin na ang mahal na Panginoon nakakaunawa naman, nakakaintindi naman sa atin. Everybody say, praise the Lord. Totoo, nakakaunawa at nakakaintindi ang mahal na Panginoon. Depende yan sa pagsusumika po natin. Amen? Hindi ka na nagpapadistract. Kahit nahihirapan ka na sa paglilingkod, kahit kinukutsa ka na, mga minamahal, kahit ayaw mo nang magpagamit, hindi ka pa rin nagpapadistract. Dahil mahal mo ang ating dakilang Diyos. Kahit nahihirapan ka na, Lord, magpatuloy pa rin ako sa paglilingkod dahil mahal kita, mahal na Panginoon. Iniibig mo yung kaligtasan mo. Amen? Say praise the Lord. Ang sabi ng Bible, continue steadfastly in prayer. Ano ibig sabihin yan? Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Continue in prayer. Nagpapasalamat ka sa ating mahal na Panginoon. Anumang dumarating sa iyong pagsubok, mga minamahal, pinupuri, pinapasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Nasaktan ka, mga minamahal, pagsubok, trials, pagpapala dumarating sa iyong buhay. Kailang marunong ka magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hindi lang dumarating ang pagpapala, dumarating ang bonus. Salamat, mahal na Panginoon. Kahit walang bonus, salamat, mahal na Panginoon. Amen? Sabi pa nga nila, Brad, hindi katulad ang Christmas dati. Dati, abundansya. Grabe ang bonus namin. Bakit kaya? Triple kumikilos ang kaaway ngayon. Alam niyo ang tinatarget? Yung mga mainit na naglilingkod. Hindi na lang ako magpakainit, Brad. Ako naman yung tinatarget ng kaaway. Ikaw ang isusunod. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Being spiritually alert. Being spiritually alert means staying mentally and spiritually awake and keeping an eye on your thoughts, feelings, and intentions. Ang imong
ang imuhang intensyon kanunay nga mapasalamatan lang nimo ang Dios. Intensyon mo palagi, mga minamahal, na magpasalamat ka sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Wala naman tayong ibang hinihingi, mga hinihiling, kundi pag ma-feel natin ang presensya ng mahal na Panginoon, masaya na tayo eh. Amen? Dahil hindi naman tayo hindi ito pagalingan, hindi ito contest. Ang sa atin lang na masaya ang mahal na Panginoon kapag tayo sumasamba sa Kanya. Pag nafe-feel mo na tinatanggap ng Diyos ang iyong pagsamba, tumutulo ang iyong luha. Pag tumutulo ang iyong luha, masaya ka na. Yung problema na dala-dala mo, mga minamahal, wala na. Amen? Huwag po nating sabihin, Brad, mas nauna pa kami sa iyo, bata ka pa. Amen? Mas matured pa kami sa iyo. Hindi ganun dapat ang Kristiyano. Sabi ng mahal na Panginoon kay Prophet Jeremiah, kahit ikay bata, kung ang iyong sinasabi para sa aking kaligtasan, ako'y makikinig. Amen? Ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, tulong-tulungan tayo. Everybody say, praise the Lord. Basahin ho natin, mga minamahal. Pangalawang versikulo natin, supporting verse. 1 Peter chapter 5, verse 8 up to 9, and Colossians chapter 4, verse 2. Sige. Amen. From the book of 1 Peter chapter 5, verse 8 to verse 9. Be sober, be vigilant, because your adversary, Excuse the me. devil... Pwede Tagalog na lang para mabilis tayo. Amen. Tagalog na lang lahat po. Sige po. Amen. Sige. Dito po sa unang aklat ng Pedro, kabanata ay 5, at ang talata ay 8 hanggang 9. Kayo nga'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, kabanata ay 4, at ang talata ay 2. Manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Amen. Amen. Praise the Lord. Kailangan labanan natin ang kaaway. Paano ho natin malalabanan? Kaunting pagsubok na didistract na tayo, hindi na tayo dumadalo, hindi na tayo nagbibigay, hindi na tayo gusto magpagamit, mga minamahal, ayaw na nating dumalo, ayaw na nating magsamba sa mahal na Panginoon. Paano ho natin labanan? Kapag ang mentalidad po natin ay yan, kailangan ang mentalidad mo galing sa ating dakilang Diyos. Kailangan ang hangarin mo palagi ang mahal na Panginoon. Para malabanan mo ang gawa ng kaaway, kailangan huwag kang tumigil sa pagdalo, sa pagpagamit. Everybody say, praise the Lord. Continue steadfastly in prayer. May prayer naman ako, Brad. Oo, may prayer. Ang panalangin na tinuturo ng ating mahal na pastor, kalakip ang pagsisikap, mga minamahal, extreme sacrifices ang tinuturo ng ating mahal na pastor. Hallelujah! Hindi lang lumuhod ka, manalangin ka, diretso ka na sa trabaho. Kailangan, bago ka manalangin, purihin mo muna ang Diyos. Mahal na Panginoon, pinupuri kita, mahal na Panginoon, dahil ako'y nagising. Hallelujah! Libre itong aking nalalanghap. Amen? Libre ito, mahal na Panginoon. Bago ka gumising, pagising mo, mga minamahal, hindi nanalangin ka diretso. Oo, mga minamahal, nalangin ka diretso ka na sa trabaho. Magpuri ka muna kahit 30 minutes, 1 hour. Yan ang tinatawag na extreme sacrifice. Diyan mo malalabanan ang gawa ng kaaway. Kapag ganyan ang iyong mentalidad, lagi kang alerto sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah! Ang pangako ng ating mahal na Panginoon, magduno man ang mundo, ngunit ikaw at ako ay kaniyang pag-iingatan, mga minamahal. Mahirap na ang sitwasyon natin ngayon. Akala nyo ba hindi mahirap? Mahirap.
Mahirap mayaman ka man. Hindi yan ang basihan. Ang basihan kung paano mo sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang basihan, mga minamahal, kung paano mo iniibig ang ating mahal na Panginoon. Hindi lahat tumatawag sa akin, Diyos, Diyos. Makakapunta sa langit. Yaon lamang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Huwag ho natin kalimutan, alert as God's warriors. Pangalawa ho, mga minamahal, dito tayo sa arm in God's weapon. Pangalawa, arm in God's weapon. Anong ibig sabihin ng arm in God's weapon? Basahin muna natin yung Ephesians chapter 6 verse 14 to 17. Sige po. Amen. Aklat ng mga taga-Efeso, kabanata 6, talata po ay 14 hanggang 17. Magsitibay nga kayo na ang iyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng mga kapayapaan. Bukod dito, ay tagayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Alam niyo mga minamahal, nasa atin na yung anim eh. Nasa atin na yung anim. Ano yung anim? Belt of truth. Second, breastplate of righteousness. Pangatlo, shoes of the gospel of peace. Pang-apat, shield of faith. 5, helmet of salvation. Number 6, sword of the Spirit. Itong anim, nasa atin na. Bakit ka matatakot? Bakit ka manghihina? Nasa iyo na yung anim. Bakit nga ba tayo ay natatakot? What is arm in God's weapon? The spiritual realm is very real. Totoo ito mga minamahal. And Christian must learn how to fight the battle. Kailangan marunong tayong lumaban. Bakit kailangan tayong lumaban mga minamahal? Ano yung laban na ibig sabihin ng Biblia? Hindi nakikita yung kalaban natin. Akala nyo ba yung katabi nating kalaban? Hindi. Yung kalaban po natin, masasamang espiritu. Ang diablo, mga minamahal, ang kalaban po natin, hindi kapwa mananampalataya po natin. Kapag nabanghinahina ka, imapasukan ka ng kaaway, di. Kawawa ka. Arm in God's weapon, meaning, you must learn how to fight. You must learn how to fight. Tinuruan tayo ng ating malapastor kung paano tayo lumaban pagdating sa mga matinding pagsubok. Ano yung tinuro sa atin pag dumarating yung pagsubok? Kailangan ituhod mo. Ituhod mo. Ituhod. Ang problema ituhod, hindi dito sa dibdib. Everybody say, praise the Lord. Huwag dito sa utak, huwag sa dibdib. Ituhod mo. Dahil ang mahal na pa'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Bakit ka matatakot? Dahil ang Diyos ay nabuhay maghuli. Ibig sabihin, tayo po ay tinatawag na victorious warrior. Everybody say, praise the Lord. Kailangan mong lumaban. Tandaan mo, nasa sa iyo na ang anim. Bakit ka matatakot? Ang number 1, mga minamahal, ang kailangan mo lang, magpatuloy sa paglilingkod, maging alerto, huwag magpa-distract mga minamahal, upang magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, upang hindi ka matatakot. Itong anim na ito, anong tawag nito? Yung anim na nasa atin mga minamahal, i-effect ito kapag ma-practice mo yung number 1. Everybody say, praise the Lord. I-practice mo muna yung number 1. Ang pangatlo ho natin, mga minamahal, ano yon? Pangatlo ho natin is assured by God's Word. Assured by God's Word. Basahin ho natin ang ating last verse. John chapter 10 verse 28 to 29. Maghanda po ating manunugtog, mga awit, kayo po. John chapter 10 verse 28 to 29. Sige po. Amen.
Dito po sa Aklat ng Juan, Kabanata ay 10, at ang talata ay 28 hanggang 29. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila'y ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa sa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Amen. Tingnan mo, palakpakan ho natin ang salita ng mahalapin. God bless you po sa pagkabasa. Wala palang makakaagaw sa atin. Dahil tayo po'y nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Ang sa atin dito, huwag tayo magkumpiyansa. Di ba? Napakagandang salita. Jesus assures those who believe in Him that they will never perish and no one can take them out of His hand. Walang makakakuha sa atin sa kamay ng ating dakilang Diyos. Walang sino mang pwedeng manakit sa atin dahil tayo po ay mahal ng mahal na Panginoon. Ang sa atin, ang punto natin dito, mga minamahal, kailangan maging alerto tayo. Lagi ka nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Brad, kahit walang-wala ka, nagpapasalamat ka pa rin? Oo. Kahit walang-wala ka, salamat mahal na Panginoon. Say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pakinggan po natin ang story ng isang hari bago po tayo umawit sa mahal na Panginoon. Ang mahal na hari, may sapat po siyang kapangyarihan upang gumawa. Gumawa po siya ng anumang bagay. May kapangyarihan po siya. Ang ginawa po niya, gumawa po siya ng kalabaw. Sabi niya sa kalabaw, "Kalabaw, mabuhay ka ng 3 taon." Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng kalabaw, "Pwede bang 2 taon na lang?" Ang sabi ng hari, "Okay. Dahil 2 taon yung hinihingi mo na mabuhay ka sa aking kamay, o sige, 2 taon ka, walang pahinga, umaga hanggang gabi, magtatrabaho ka sa akin, sa aking kabukiran." Sumang-ayon ang kalabaw. Gumawa naman siya ng aso. Ang sabi niya sa aso, Ginawa kita bilang aso dahil gusto kong may magbantay sa aking kaharian. Di ka dapat matulog, 24/7 ka magbantay. Mabuhay ka ng 4 na taon. Ang sabi ng aso, "Pwede bang 3 taon lang?" Sabi niya, "Sige, dahil yun ang hinihingi mo." Ginawa naman niya, gumawa naman siya ng unggoy. Dahil napakalawak ng kanyang kabukiran, marami siyang tanim na saging. Alam niyo naman yung unggoy. Paborito saging, bigyan mo ng pera. Hindi tanggapin. Kasi gusto niya saging. Say praise the Lord. Sabi niya sa unggoy, "Mamuhay ka ng 10 taon. Lagi mong palipat-lipat ka, harbisin mo palagi yung saging ko." Sabi ng unggoy, "Pwede bang 8 taon lang?" Sabi niya, "Sige." Ang hari, dahil siya lang mag-isa, gumawa siya ng tao. Kamukha niya. Nung ginawa niya ang tao, sinabi niya, "Mamuhay ka ng 1 taon. Ang gusto ko lang, may makakasama ako. 1 taon, may makakasama ako. Sunod ka lang sa akin. Ako na bahala sa iyo." Ang sabi ng tao, hindi naman yan pantay. Bakit sa kalabaw? 2 taon. Sa aso, 3 taon. Sa unggoy, 8 taon. Ako 1 taon lang? Kamukha tayo? Everybody say praise the Lord. Pwede bang ang sa kalabaw, sa aso at sa unggoy, idagdag mo na lang sa taon ko? Ang sabi ng hari, okay, dahil yun ang iyong kahilingan.
Alam niyo mga minamahal, namuhay ang tao ng 2 taon, umaga, tanghali, gabi, hindi nagpapahinga, nagtatrabaho siya katulad ng isang kalabaw dahil yun ang kanyang hinihingi. Amen? At 3 taon siya, mga minamahal, nakabantay palagi sa bahay, katulad ng hinihingi niya sa aso. Ang aso, 24/7, nagbabantay. Hindi nagkaroon siya ng tinatawag na insomnia. Hindi siya nakakatulog dahil 24/7, grabe ang kanyang pagbabantay. Yun ang kanyang hinihingi. 8 taon naman, mga minamahal, palipat-lipat siya. Dahil nung magkaroon po siya ng pamilya, Brad, wala man siyang asawa, wala man ginawa ang hari na asawa. Sa kwento meron eh. Everybody say praise the Lord. Ha? Nagkaroon po siya ng anak. Ang kanyang anak hindi marunong magbantay. I-harvest niya lahat ng kanyang apo siya ang nagbabantay. Katulad ng unggoy. Everybody say praise the Lord. Dumating ang araw, napagod ho siya. Sabi niya sa hari, pagod na ako. Bakit binigay mo sa akin ang lahat na ito? Wala kang kwintang, hari. Sinisi niya yung hari. Ang sabi ng hari, iyon ang iyong hinihingi. Paano ka matuto kung hindi ko ibibigay sa iyo? Yun ang iyong hinihingi. Mahal kita eh. Yun ang iyong hinihingi. In spiritually, hindi naman tayo ginawa ng mahal na Panginoon upang magtrabaho umaga, tanghali, gabi, katulad ng kalabaw. Hindi tayo ginawa ng mahal na Panginoon katulad ng aso. Laging nagbabantay, nagtatrabaho tayo, mga minamahal. Tahol ng tahol tayo. Hindi din tayo ginawa ng mahal na Panginoon katulad ng isang unggoy. Hindi naman masama magtrabaho tayo umaga, tanghali, gabi. Ati ang ginagawa para mabuhay tayo. Pero tandaan ho natin, mga minamahal, ginawa tayo ng mahal na Panginoon upang papurihan siya. Pasalamatan siya. Paglingkuran siya. Walang sinabi ang mahal na Panginoon, gawin ko ang tao upang magtrabaho siya umaga, tanghali, hanggang gabi. Ginawa niya ang tao, mga minamahal, upang may magpasalamat, may magpupuri sa Kanya. Ang tao lang masyadong sigurista, mga minamahal. Makapangyarihan ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag ikay laging nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, kahit nahihirapan ka, ang lahat ng bagay idaragdag ng ating dakilang Diyos. Dahil hindi ka ginawa ng mahal na Panginoon upang magtrabaho umaga, tanghali, gabi. Ginawa ka ng ating dakilang Diyos upang palagi magpupuri sa Kanya. Hallelujah! Sa sinasabi ko nga, mga minamahal, hindi masama magtrabaho upang mabuhay. Ngunit, huwag nating unahin ang ating mga trabaho kaysa ating mahal na Panginoon. Mas iibigin natin ang ating dakilang Diyos. Dahil siya ang may nagmamayari. Hallelujah! May sapat na kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon upang tayo ay pagbabalain niya. Everybody say, praise the Lord. Habang tayo umaawit sa ating dakilang Diyos, habang pinapasalamatan mo ang mahal na Panginoon, dahil minsan, hallelujah, ikay nakakalimot sa ating dakilang Diyos, ngunit ang mahal na Panginoon at ang Kanyang salita ay laging nagpapaalala sa bawat isa sa atin upang tayo magpatuloy sa paglilingkod. Hallelujah! Sa kabila man ang kahirapan, ngunit hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng karamdaman, ikay hindi pinababayaan ng mahal na Panginoon. Kaya maging alerto sa panahon natin habang tayo umaawit sa ating dakilang Diyos. Today is the last day. The Bible tells me, ang Diyos na nagsabi, we must be ready every night, in every day. Umulan man at bumagyo, kailangan handa ka for sunny day. Habang inaawitan mo ang mahal na Panginoon, hallelujah, purihin mo ang dakilang Diyos.
sumigaw ka. Hallelujah! Sumigaw ka hanggang ma-feel mo ang matamis na presensya ng ating dakilang Diyos. Every night and every day, storms and rain. Oh, Saturday, ang Diyos ay nangako. God has promised that He will come again to take His people. Those faithful people. We will live someday in heaven. We must be ready every now and then. Today, sabihin mo sa mahal na Panginoon, iniisip kita. Tulungan mo kami, Lord. Hindi namin kaya. Tulungan mo kami, Lord. Sabihin mo sa mahal na Panginoon, tulungan mo kami. Hallelujah. The end of Christ. Hallelujah. God has promised. God has promised that He will come again to take His people. Hallelujah. Praise your name, Lord. And we will leave this world in the time of rapture. We must be ready. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, glory to God. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live this world in the time of rapture. We must be ready from the day to day. Today is the last day, as you can hear and see throughout this world. Crises and problems, death and crimes of the faithful people remains the same. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Thank God, Dios. Hallelujah. Thank God, Dios. Hallelujah. Hallelujah. And we will live in the time of rapture. We must be ready for the day to go. Take His people. Praise your name, Lord. We will leave this world in the time of rapture. We must. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is promised that He will come again. Take His people, and we will leave this world in the time of rapture. We must be ready from the day. We must be ready. We must be ready on the day today. Worship the name, Lord. You are great to be praised, Lord.
Mga minamahal, masakit para sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay naghihirap. Yung iyong dinaramdam ngayon, yung iniisip mo ngayon, nakikita ng mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo yung nasasaktan, nakikita ng mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo dumaranas sa matinding pagsubok, nakikita ng mahal na Panginoon. Huwag mong sabihin hindi ka nakikita ng Diyos. Kapag tayo nasasaktan, nasasaktan rin ng mahal na Panginoon. Ginawa tayo ng ating dakilang Diyos upang may magpuri sa Kanya. Pero minsan, hindi naman tayo pinagbawalan ng ating mahal na Panginoon. Magtrabaho tayo. Ngunit minsan, dyan sa trabaho mo na yan, nakakalimutan mo ang Diyos. Nagbigay ng trabaho sa iyo. Sumigaw ka. Singgit, hallelujah. Sumigaw ka. Sabi sa awit, ako'y nangako sa iyo. God has promised that He will come again. Babalik ang mahal na Panginoon para ikaw at ako ay kukunin niya. Singgit, hallelujah. God has promised, tandaan mo, He will come again to take His people. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Tandaan mo natin yan na babalik ang mahal na Panginoon. In the time of hallelujah, you must be ready for death today. Your promise, Lord. Sing it, hallelujah. Huwag mong pigilan, hallelujah. You must be ready from faith to faith. God's promise that He will come again. You promise, Lord. Sumigaw ka, hallelujah. And He will lead us. You promise, Lord. Hallelujah. You must be we must be ready for the day today. Hallelujah. God's promise
We exalt Thy name, Lord. Habang narito ang mahal na Panginoon, tayo pang manalangin. Manalangin tayo ng taimtim. Manalangin tayo, magsumikap tayo. Hallelujah. Huwag mong pigilan tumulong yung luha, mga minamahal. Dahil iniibig ka ng ating dakilang Diyos, ayaw ng malapay na ikay mawalay. Hingi tayo ng tulong sa mahal na Panginoon, di natin kaya. Pagpalang Ama Diyos at makapangyarihan sa lahat, amang banal na si Jesus, narito po ang bawat Diyos sa amin. Ami pong sinasariwa, inaalala, mabuting turo ng aming mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin, tulungan mo bawat Diyos sa amin na kami din po'y makapagpatuloy, mahal na Panginoon. Darating ang araw na kami din po'y mahal na Panginoon magmamana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo lahat narito, Diyos, mga problema, ikaw maglutas, mga karamdaman, ikaw ang siyang magpagaling. Tulungan mo kami, dagdagan naming pananampalataya, hallelujah, sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa pangalan mo, mahal na Panginoon. In Jesus' name we pray. Ang ating isang kamay ipatong sa ulo at isang kamay ipatong sa parting may karamdaman. Sa ating mga webcast viewers, ang isang kamay ipatong sa iyong TV screen o anumang gadget na iyong hinihawakan. Ang isang kamay ipatong sa iyong karamdaman at ipong palayasin. Amang banal na si Jesus. Hallelujah. Lord, sa pag-alalas panalangin namin magulang, mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, kami po'y sama-samang nanalangin sa iyo at sama-sama din po namin itinataboy ang lahat ng uri hadlang, demonyo makaramdaman, leukemia, TB, diabetes, high blood paralysis, ubusipon, halalagnat, sa makapangyarihang pangalan ng si Jesus. All kind of sicknesses from head to foot, cast out right now, problem be solved, vices began, be blessed in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Tayo po'y lumundag 3 bisis. Sumigaw ho tayo ng hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos. Tuloy po tayo sa ating mga announcement at ang beloved co-preacher, Father Rogelio Oliveros. Siya po mag-announce, mga minamahal. Praise the Lord. Bago po yan, tumayo po tayo ng special love offering sa ating beloved Brother Ronel Bacabak. Praise God. Tumayo muna tayo, kuha tayo ng special love offering. Praise the Lord. Tayo manalangin, minamahal. Opo, mapagpala namin ang pangalan sa langit. Sa iyo pa rin po, dakilat, makapay ang pangalan ng pinakamamala pang Isus. Sa gusto mo na Panginoon, kami po na Panginoon nagsumamo. At as puso po kami nagpapasalamat, mala Panginoon, sa pagpapala po amin at tanggap sa araw-araw. Sa mapag-ingat, mala Panginoon, mula financial, physical, spiritual, ang pagpapala, maging sa gusto, mala Panginoon. Sa wat minumahal kapatiran, mala Panginoon, hallelujah, nagtatapat, nagbibigay sa malagawain, mala Panginoon, sa kalalawak pa rin ng banal na iglesia, mala Panginoon, pagpalain bawat isa. Mala Panginoon, hallelujah, praise God, sa sumusuporta po, mala Panginoon, sa palagawain, ikaw magpala, mala Panginoon, ibalik mo sa kalibong beses, mala Panginoon, na Panginoon, sa mga kapatiran, na sa kawalan, na walang bibigay, mala Panginoon, pagpalain mo sila, maging man po sila, mala Panginoon, sa bahagi ng malagawain sila, makapagbigay sa malagawain, pagpalain mo kaming lahat, mala Panginoon, sa Osto, itong samot talangin sa makapangin pangalan mo, mala Panginoon, Jesus. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved kapatid, Brother Ronel Bacabak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ay tuloy-tuloy na sa ating announcement, mga minamahal. Pagkatapos ng ating banal na gawain, mga minamahal, pagkatapos nating closing prayer sa ating beloved adult choir, mayroon tayong practice, mga minamahal. Sa beloved adult choir, magpaiwan muna dahil may practice, mga minamahal. Ito yung ating mga announcement, mga minamahal. At sa mga minamahal, pagkatapos mga minamahal na ating announcement, mayroon tayong mga minamahal, ang ating mga beloved choir, mga minamahal, mga rolling po sa inyo, mga minamahal. Ang beloved choir, mga minamahal, mula sa beloved adults, beloved Pioneers Generation Choir, beloved youth choir, mga minamahal, mga rolling sila, mga minamahal, dahil
sa sunod na linggo, mga minamahal, yung ating year-end, mga minamahal, Thanksgiving, dito sa Dako ng Tala. Sunod na linggo, December 22, mga minamahal, ang ating year-end, mga minamahal, na pasasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. December 22, bring and share tayo, mga minamahal, sa lahat, mga minamahal. Kung mayroon kayo sobrang pagpapala, sa mga pinagpala, mga minamahal, nasa inyo na po na yung mga minamahal. Kung maligaya kayo, masaya yung puso, pwede kayong dagdagan ninyo, mga minamahal, paramihan ninyo yung niluluto para makapag-share tayo sa ating kapwa mananampalataya na walang-wala, mga minamahal. Dahil hindi naman lahat na pinagpala, mga minamahal, sa pinansyal, ngunit maraming pinagpala, mga minamahal, na ang kanilang kalooban ay masaya sila pag sila'y nakapag-bring and share, mga minamahal. Sa lahat, mga minamahal, na mga ginagamit, mga minamahal, sa pulpito, beloved Pioneer Choir, beloved Youth Choir, mga minamahal, bago tayo pumunta sa ating 50-year anniversary, mga minamahal, sa golden 50th anniversary natin, mga minamahal, sa Dako ng Maynila, mga minamahal, makapag-fasting na po tayo, mga minamahal, kahit paputol-putol, mga minamahal, 20 days, mga minamahal, mula sa mga preacher, sa mga instrumentalist, sa mga choir, mga minamahal, na ginagamit, mga minamahal, sa banal na pulpito, mga minamahal, mag-fasting tayo dahan-dahan, kahit isang araw, 2 araw, mga minamahal, hanggang bago magdating ang February, mga minamahal, nakapag-ayuno na tayo, mga minamahal, para sa 2 araw na, mga minamahal, na crusade natin, mga minamahal, anniversary crusade sa Dako ng Luneta Park, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, habang pull in, mga minamahal, naglilinya ang ating mga beloved adult choir, beloved youth choir, mga minamahal, sila po yung mga ngaroling, mga minamahal. Hindi na sila pupunta sa ating mga tahanan, mga minamahal. Kasi pag pupunta pa sa ating mga tahanan, magbigay sa inyo ng sulat, mga minamahal, maghanda pa kayo ng pagkain doon, maabala pa kayo. Ito na yun ang pagkakataon, mga minamahal, na para wala na kayong gagastusin, mga minamahal. Dito na sila, mga ngaroling, mga minamahal, para sa ating year-end party, year-end nating Thanksgiving ngayong December 22, sa sunod na linggo na, mga minamahal. Huwag nating kalimutan, mga minamahal, sa ating lahat na mga kapatiran, na mga pinagpala, mga minamahal, magdala tayo, mga bring and share, kung sa mga pinagpala, mga minamahal. Kung wala tayong madala, huwag yung sabihin na hindi kayo dadalo tayo, mga minamahal, dahil pinaka-importante natin, makain ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, nandito na, mga minamahal, yung ating mga beloved choir, mga minamahal, sila po'y kakatok sa inyong puso para sila'y mamasko, mga minamahal. Ate, ibigay pagkataon sa kanila, mga minamahal, sa ating mga beloved choir, mga minamahal. Everyone shout praise the Lord. Everyone shout amen. Praise the Lord, minamahal. First and foremost, we give the highest praise, glory, honor, power, majesty, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, the Creator of the heavens and the earth, the Prince of Peace, the everlasting Father. And we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, our beloved honorable pastor, which will Israel Almeida, our beloved honorable assistant pastor, Linas Almeida, our beloved Mama Dear, and to our beloved Almeida family, beloved preachers, pastoral workers, beloved brethren, and beloved visitors, mga minamahal. At muli pagbati po ay tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, mga minamahal. At mga minamahal, kayong minamahal ay bumabati po sa inyo ng advance Merry Christmas po. Amen? So minamahal, in the seasons, we are in the seasons of Christmas, minamahal. Amen? The spirit of Christmas is for without sharing and giving, we cannot feel the presence of this Christmas, mga minamahal. Amen? So minamahal, sa oras ito, minamahal, kayong minamahal, you are knocking the doors of your heart, amen? And let the spirit of Christmas come inside your lives, mga minamahal. Amen? So minamahal, kayo po ang mga choir, mga minamahal, beloved choir, minamahal, ay kumakatok po sa inyong mga puso, amen? Kayo po ay kumakatok sa inyong mga puso at nangangaroling po kami, mga minamahal. Kaya hayaan niyo bubuksan yung mga puso, minamahal, upang Espiritu ng mahal na Panginoon, ang diwa ng Pasko, pumasok po sa ating mga buhay. Amen? So let the spirit of joy and happiness comes into your heart, mga minamahal. Kaya minamahal, in behalf of the Jesus Miracles International Ministry, the beloved choir, mga minamahal, in Zamboanga City, we would like